Galing kami, ikaw yung sinungaling. Oo, karapatan mo magsampa, pero wala kaming problema dyan. That is your right, but it is not your right to win. Ito ang Istorya Pinas. Attorney Toto Causing papakasuhan ni Porac Mayor Jaime Jing Capil ng cyber libel. Oh my God, grabe to. Pinahayag ni Mayor Jing Capil sa isang interview na kakasuhan niya ang mga vlogger na nagbibigay ng kasinungalingan na isa siya sa cabinet at buwayang opisyal. Binara naman ito ni Toto Causing ang mayor na paano di umanong kasinungalingan na siya mismo ang umamin na nasa bayan ng Porac nakatayo ang Pogo. Hindi ka pa siguro nakamove on sa in denial phase, Mayor Jing Capil. Hindi ba nasagip sa iyong isipan na buong Pilipinas ang maapektuhan? Dagdag pa ni Toto Causing na may lawyer daw itong si Mayor Jing Capil na tombits at ito pa di umano ang nagsulsul sa mayor na mag-file ng case ng cyber libel. Sabi pa nga ni Toto Causing, walang apoy kung walang usok, kaya ano pa ang silbi ng kasinungalingan? Hindi pa nakaligtas sa istoryang si Mayor Cassandra Ong pa di umano ang nagbigay kay Mayor Jing Capil ng isang BMW na sports car. Kung si Senador Lito Lapid mahilig sa koleksyon ng mga bahay, mukhang koleksyon ng mga sasakyan naman kay Mayor Jing Capil. Kahit na nag-anunsyo na ng pag-total ban ng lahat ng pugo sa ating bansa, patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga nasa posisyon para mapanagot ang lahat ng mga sangkot. Lalo na si suspended Mayor Alice Guo na ngayon nawala lang ng parang bula at hindi mahanap-hanap. Totoo ba ang haka-haka ng taong bayan na nasa China na si suspended Mayor Alice Guo at kasama niya na nagtatago si Kibuloy? Kaya dahil sa kontrobersyang ito ang mga naging komento ng ating mga madlang netizen. Kasabwat pala yung lawyer ni Capil. Kumbaga, siya ang hawak ng desisyon bago kay Capil at isama din siya sa Pogo Syndicate para matanggalan ng license ng pagka-lawyer. Magandang gabi, Sir Toto. Huwag po sana niyong tigilan at ipakulong po ang mga yumaman dyan sa Pogo. May awa po ang Diyos at papanigan niya kayo. Magigisa sa sariling matika si Mayor Capil sa pagsampa ng kaso sa dami niyang pera. Kahit 20 na abogado, pansit lang sa kanya. Mananaig pa rin ng katotohanan laban sa kasinungalingan ni Mayor. Ngayon pa lang po ay alam ko na mapapahiya sa inyo si Jing Kapalmuka. Pag nagharap kayo sa Congress, double take care po sa pagpunta nyo sa Congress. Natin ito ay sino ba talaga to si Kwan? Si tawagin na lang natin si Attorney Olive Sian. Si Attorney Olive Sian po ay isang abogada at tumatayo na siya po yung lead counsel ng mga maraming abogada kasi na hawak si Jing Capil. So ang kanyang mga abogada ay itong nakikita ko na parang siya yung pinaka-leader talaga. Hindi sinasabi na ano lang siya, kundi ordinaryo, kundi talagang siya ang lead counsel. So ngayon kung lead counsel siya, ang ayon po sa aking bubuit, siya po ay may tinatawag na command kung ano ang gagawin ni Jing Capil. Mula po sa relasyon ni Jing Capil sa Pogo, ito si Kwan ang nagmamando. So ngayon, kung ano ang gagawin sa lahat patungkol sa official na gawain sa Pogo, ito rin po ang nagdidesisyon. So yan po ang ating nakukuha. Kagaya halimbawa, napatunayan na natin na itong si Jing Capil ay hindi niya siningil ng tama na business tax itong mga Pogo. At hindi niya siningil ng tama ang Pogo patungkol sa tinatawag na real property tax. Nung isang araw, kinumpit ko sa inyo kung magkano dapat ang real property tax. So, nakita naman ninyo kung gaano kalaki. 12 million ang compute ko sa real property tax ng Pogo. And yet, ang kanyang sinisingil ay ano lamang. Tawag nito, nasa 4,000 hanggat sa umabot ng 2023, 15,000. So kung ganon, ibig sabihin po, totoo, paano ba yan? Sinasadya ba yan o hindi? So kung ako tanongin mo, ang judgment call ko dyan ay sinasadya. Yan ni Jing Capil.
na hindi tamang tax sales business tax ang mayor's permit ang sinisingil niya. Kasi unang-una, bakit ko nasabi na hindi tama? Hindi tama sapagkat nakikita naman natin na alam ni Jing Capil na may restaurant business, iba pang klaseng business sa loob ng Pogo. Kagaya nito, kasama niya rito si Taba, si Attorney Taba na tomboy. Kasama niya rito kumakain sila to katatapos nila kumain kasama ang tropa niya sa loob ng restaurant na nasa loob ng Pogo. O ito, papakita ko sa screen. So yan. Yan po yung mataba na at the foreground rather, ay si Attorney Sherin Olive Sian. So, ang sinasabi na tomboy siya at ang kanya sa likod, makita mo sa kanang bandang kanan ay si Mayor Jing Capil or Jaime Capil at mga kasama niya, barkada niya. Diyan ay katatapos na nila kumain sa loob ng restaurant diyan sa loob ng Pogo. Kaya fake news, kinasuhan ako ata ni Jing Capil sa kaisipan. Ang nagmando niyan sa tingin ko ay si Taba, Attorney Taba, na kasuhan ako, si Pyra Lucas at saka si Hash Hides de la Cruz ng kasong cyber libel. At bakit naman cyber libel? According to them, sa kanilang press release na napanood ko ay fake news daw yung ginagawa namin. So, alin ang fake news ngayon? Ang tanong ko. Yung sasabihin na konektado si Jing Capil sa Pogo o talagang yumaman siya ng gusto dahil sa Pogo. So, fake news ba lahat yun? So, Attorney Sian, alam ko na siguro, baka alam mo naman, bihira lang naman ng mga abogado na kakaalam ko ano talaga ang sustansya ng libel law. So, I just don't know kung alam mo na kailangan mo patunayan na may malis kami. May malisya ba kami sa pagre-report namin ganon. So, yan ang una mong problema. Ngayon, you have to know that under the doctrine that is already settled in our jurisprudence, it is already settled that the only way for you to prove the existence or non-existence of malice is through the proof of facts to create that what we call as actual malice. Paano ba yung actual malice? Kapag napatunayan mo na hindi totoo ang isang bagay na siniwalat ni Toto Kosing, Dr. Toto Kosing, ibig sabihin, isang aspeto pa lang ang napatunayan mo na hindi totoo. Pangalawang patunayan mo, alam ko ba na hindi totoo yan sa panahon nang iyon ay siniwalat ko? Which, to my mind, sa loob ng utak ko lang yan. Hindi mo pwedeng buksan ang utak ko para malaman mo kung alam ko yun o hindi. So I'm just giving you one idea kung paano kayo matatalo sa kaso ninyo. And one thing siguro, hindi naman ako nagmamayabang. Ang record ko sa libel cases na hawak ko is more than 100 libel cases na nahawakan ko or 200. Sabi ni Roberto Campo, ay ni isa na sinampa laban sa akin, laban sa mga naging client ko, laban kay Percy Lapid na maraming kaso rin, ay hindi pa po nananalo. Lahat po ng kaso ni Percy Lapid nang ako'y humawak ay naipanalo ko lahat. Okay? So, ngayon, kumbaga shot to the moon. Kumbaga long shot ang ginagawa niyong kaso. Unang-una, paano niyo mabura ang lahat ng mga koneksyon, ang lahat ng mga patutuo na may koneksyon talaga ito si Jing Capil sa Pogo, sa mga lahat ng bagay na mga lumabas o dokumento na lumabas o mga testigo na lumabas na nagsalita sa Senate hearing ni Risa Hontiveros at ni Sherwin Gatchalian. That's too impossible for you to win against us. So ngayon, ito po ang nag-utak nun ng sampa ng kaso ay itong si Taba, Attorney Taba, Attorney Sian, Olive Sian o Sherin Olive Sian. So isa pa, sobrang malapit talaga ito si Attorney Taba kay Jing Capil. So bakit ko nasabi? Ito, pagkatapos nila ata ito na dumalo ng hearing,
doon sa House of Representatives, ito kumain sila. Papakita ko sa inyo pagkakain nila. Yan. Kumain sila ni Atty. Taba, si Mayor Jing at yung mga kasama niya. So, yan po yung makikita natin na ayun, ipalaki natin. So, post po ito ni Atty. Taba sa kanyang Facebook page na Sherin Olivia Sian. So, yan. Nakikita naman ninyo kung sino-sino mga kasama. Palakihin pa natin. Para makita niyo sino kasama. So, dito mo makikita na malapit talaga si Atty. Sian kay Jing Capil. So, ngayon, ano pa bang iba natin makikita? Ito pang isang nais ko lang sariwain, nailabas na natin ito matagal na. Pero ulitin ko lang para maipakita ko lang kay Atty. Taba na isa ito sa mga ebidensya kung bakit sinabi ko na may connection talaga si Jing Capil sa Pogo. Ito. So makita mo, merong satellite office ang Pogo, ang Municipality of Purak. Sa katabi makikita mo sa di kalayuan ang mga building ng Pogo. So imposible naman maglagay ng extension office dyan yung Purak sa panahon ni Jing Capil kung wala siyang direkta na kaugnayan sa Pogo. Di ba? Ganun lang ho kasimple yan. Kaya wag nyo na kami pinagluloko mga kabalin mo. Wag mo paglulukuhin mga Pilipino. Actually, ang pinagluloko mo dyan, hindi lang mga kabalin mo ang napapahamak, kundi buong Pilipinas pinahamak mo, Mr. Jing Capil. So, with that act of yours, you are actually condemnable. You are doing such act as contemptuous to the public. Hindi ka bagay magiging tinatawag na magiging mayor sa anumang bayan. Pareho lamang kayo ni Alice Go na hindi bagay maging mayor. Ang ginawa ninyo ay binigyan ninyo ng sama ng pangalan ang pagiging mayor. So, yan ang isa sa iba pa natin may katibayan na kung bakit pwede natin masabi na talaga si mayor at saka ay nagbibigay ay konektado talaga sa sa tinatawag ng Pogo. So ngayon, sa sobrang galit niya ni Mayor, ay nagsampa po siya sa amin, ako at isa pa ng kaso at sino pa bang ibang sinampahan ng kaso? Bali cyber libel daw, nakangiti pa dito si Mayor Jing Capil. Ito, i-share screen ko lang. Ito, i-share screen ko lang. So, ito ang sinishare screen ko. Diyan mo makikita. I-play natin, sandali. Yan pinakita naman po namin na napaganda natin ng ating bayan in just short period. Bagamat dumadaan po tayo sa mga pagsubok na ito, patuloy po tayong magtatrabaho para sa ating mga kababayan. One more po kayo. Ano po yung mga sabi niyo sa mga tao, patuloy pa rin na naitira sa bahay ng Porac at sa inyo na lang? Opo, kung hindi po nila titigilan nito, alam natin na mayroong batas, the legal principle of ignorance of the law excuses no one. Hindi po pwede kasi na basta na lang manira ka ng tao para lang ewan ko kung ano po ang kanilang intention, bakit nila ginagawa ito. Is it for politics, for personal, o sila ba ay binabayaran o nabayaran para tayo isiraan? Hindi ko po kasi maintindihan talaga kung ano po ang kanila pong ginagawang ito'y puros kasinungalingan naman po. Ang problema sa iyo, Mayor, nagsasalita ka para kasinungalingan sinasabi mo sa hearing. Kaya wala kang karapatan magsabi na sinungaling kami. Ikaw yung sinungaling. Karapatan mo magsampa. Pero wala kaming problema dyan. That is your right, but that is not your right to win the case. Ganun lang ako kasimple yan.
Kaya Mayor, bantayan mo, magla-lifestyle check na kami sa iyo. At marami na kami nakuhang mga ebidensya na meron kang sports cars, BMW na binigay sa iyo ni Cassandra Leong, at kasama pa dyan si Eileen Tan na binigyan. So, ang nakipag-usap na para mabigyan ka ng sakyan ay ayon po sa aking mga nakuhang source. Hindi ko lang alam kung i-confirm ito ni Attorney Sian Olivsian na siya ang nag-negotiate, siyang pumagitna para magkaroon ito ng sasakyan si Mr. Jing Capil. So, Mayor Jing Capil, paano mo mapapatunayan na kami ay fake news? Na ang totoo naman, ikaw mismo umamin sa Senate hearing na ang Pugo Hub ay nandyan sa lugar mo. That's number 1. Number 2, inamin mo na yung lugar na yan ay Pugo. Number 3, hindi mo maipasinungalingan na totoo na ng raid ang PAOK o Presidential Anti-Organized Crime. Number 4, hindi mo mapasinungalingan na ang raid ng PAOK ay nagresulta sa positive. Number 5, hindi mo kayang panutunayan na hindi totoo na nagpalabas ng search warrant ang RTC Malolos Branch 14. So number 6, hindi mo rin maitatanggi na ang Branch 14 Malolos sa Branch Rabas ba yun? Nakalimutan ko pangalan nun. Ay binawi niya search warrant. Na ibig sabihin lamang yan, kung si Judge ang pag-usapan natin, ay meron siyang koneksyon doon sa Pugo. Kaya niya binawi ang kanyang ano. Number 5, wala ka nung nag-raid at pinasabi mo lang sa mga interview sa ABS-CBN, GMA at iba pa na ikaw ay 6 na araw sa Boracay. Yun pala nandun ka sa Boracay. So number 8, napatunayan naman natin nito na ang marami talagang mga Chinese dyan. May mga namatay. Number 9, napatunayan naman natin at ikaw mismo inamin mo na rin na ang mga real property tax o amilyar na siningil ninyo ng Purak mula sa Pugo ay 10,000 lamang. At ang dapat na singil ayon sa computation ko ay dapat nasa 12 million o 10 million lamang. Kahit 10 million na lang pwede na yun. Bakit? Paano po kinukompute ang real property tax? Ang real property tax ay kinukompute sa pamamagitan ng ganito. 1% kung sa labas ng Metro Manila at or 2% kung sa loob ng Metro Manila. I-multiply mo po sa assessed value ng property. So ngayon, sa pinag-usapan natin, ano yung assessed value ng property ng Pugo? Mayroon po na 46 o 46 na malalaking building. Minimum of 4 stories each kada isa. So ngayon, at inamin din, mismo hindi namin, sila mismo ng salita, yung engineer niya, na si kalimutan ko pangalan ng engineer niya, nagsabi na nagsumiti ang Pugo, siyempre daya pa yon, ng kabuuang bill of materials na nagkahalaga ang materials na binili nila sa mahigit 1 billion piso or 1 billion at 70 million pesos. So kung ganon, ang tanong dyan, magkano ang halaga ng building? Pag matapos ang building, usually po, bilang isang civil engineer, lisensyado civil engineer, ay estimate natin, kahit sabihin na conservative estimate, ang 1 billion na materials at usually gumagasta ka ng labor, magbabayad ka sa mga inhinyero mo, architects mo, yung mga trabahante mo, mga skilled workers mo, aabot mo kaparehas na halaga din mo, 1 billion din. So sabihin natin 2 billion na ang pati yung mga labor. So kahit sabihin natin conservative estimate, 2 billion ang halaga ng 46 na building dyan sa loob ng Purak. Okay? So kung 46, ano ang kayon ang value niya? Sabihin ng value niya, sabihin natin 2 billion. Sabihin na natin ngayon ang fair market value kung ibebenta mo. So kung fair market value ay 2 billion pesos, ano ngayon, paano mag-compute ng assessed value? Pag-compute mo ng assessed value, mayroong formula na binibigay ang batas. Na kung commercial, i-multiply mo sa, sabihin mo 50%. So kalahati ng 2 billion ay 1 billion.
So, ang assessed value niya ni 1 billion. So, kung ang paniningil mo ng amilyar ay 1% of 1 billion, so 1% times 1 billion, that is 10 million pesos kada taon dapat ang siningil mo. So, yan ay katotohanan na hindi mo maitatanggi. At ang katotohanan, sabi ko kanina na hindi mo rin maitatanggi, ay 10,000 naman kada buwan, kada taon ang sinisingil mo. So, saan po napunta ang halos 10 million kada taon? Eh di siyempre, baka totoo yung sinasabi ng aking bubuwit na dahil sa advice sa'yo ni Attorney Olivsian na matalinong abogada na mataba o tomboy, ay binulsa mo ang mga ibang malaking bahagi ng property tax. Next is yung business taxes nyo. Inamin nyo rin na noong 2019, sa 45 minutes pa lang, pag-apply pa lamang ng PUGO, ng business permit ay aprobado na kagad in 45 minutes. Walang ibang, grabe ako nga mag-apply ng business permit ko sa Mandaluyong City. Noon, nung andun ako ng opisina, mabuti na lang dito ako sa, ngayon, sa Mama Sapano, wala namang mga negosyo-negosyo dito. Dito lang ako sa bahay ko. So ngayon, ang dito sa Mama Sapano, matagal ka pa. Mahigit isang linggo po bago may bigay sa iyo ang business permit mo. Bubukas lang ako ng medyo malaking tindahan, kagaya ng 7-Eleven o di kaya gawin ng Alphamart o di kaya ng St. John's na dating Minimart. So, ganun po katindi sa kanyang bayan. So, bakit naman binigyan mo 45 minutes lang ang mayor's permit sa POGO? Next, ang business permit na siningil mo ay 4,000 lang. No, 4,000 sa 2019, 4,000 sa 2020, at medyo umangat mga 5,000 sa 2021, at medyo umangat din, no, mga ganong halaga din sa 2022, at umabot sa mga 11,000 nata o 14,000 sa 2023. Pero 2024 ay hindi mo na siningil. Pero bakit ganon lamang sinisingil mo? Eh, ang daming negosyo sa loob ng Pogo Hub. Merong restaurant na kinakainan nyo lagi ni Attorney Sian. No? May yung isang video na pinakita, litrato pinakita ko, kasama mo si Ray Lapid, kapatid ni Lito Lapid. So yan ang nagpapatunay na talagang BFF kayo ni Lito Lapid. Nagtutulungan kayo para kumita kayo dyan sa tinatawag na Pogo Hub. At siyempre BFF ninyo na ipalabas ko na rin ang litrato na kasama mo sa litratong iyon si Roberto Pert Tataliwag at Tata Pert Cruz. So ngayon, ang si Tata Pert Cruz naman ang lumalabas na siyang presidente ng Victoria Tourism Park Development Park Corporation na siyang nagmamay-ari na ng 106.4 hectares na kung saan matatagpuan ang Pogo. At pinatayuan at binenta daw nila sa Whirlwind Corporation na ang abogado nila ay si Harry Roque, na pag-aari naman ni Cassandra Leong, na si Cassandra Leong ay nireport ko na nagbibigay kahapon, na nagbigay ng BMW sports car kay Jing Capil. So, ganun po kadikit si Jing Capil. So, ay hindi ko makikita kung saan dito siya mananalo sa libel case niya laban sa akin. Kasi lahat napatunayan eh. O yung kondo, tinanggi mo. Siyempre, natural lang yan. Kahit sinong mga politiko sa talino nila, ang lahat ng mga propiedad nila ay hindi nila ilalagay sa pangalan nila. Siyempre, iniiwasan nila ang tinatawag na kaso. Makukulong siya kung totoo yan. Siyempre, manggagaling sa pagnanakaw yan. Unang-una, may conflict of interest yan. Bakit mo tatanggapin? Yan pala dahil nagbibigay ka ng business permit sa Pogo. So ang Whirlwind ay tumatayo na may-ari ng lupa na binili nila kay Tata Pert Cruz. At ang Whirlwind ang tumatayo na kung saan ay umuupa kunwari itong Lucky South 99 na pag-aari sa totoo lang ni Michael Yang na isang proven na drug addict according to SPO3 Arturo Las Cañas at saka Colonel Eduardo Asierto. Okay? So, ganun po. Ibig sabihin po, hindi pa rin mawawala yung report sa akin na yung mga Pogo Hub na yan ay hindi lamang sugal ang pinapatakbo nyo dyan. Pati droga po ang pinapatakbo nyo dyan. Pati rin sa Bamban Tarlac, konektado dyan. Si Cassandra Leong ay siyang Alice Go ng Purak. So, yan po. At saka sa Angeles na Pogo, siya rin ang nagpapatakbo dyan.
So batang-bata ito, kasing bata rin ito ni Alice Go, at ang kanyang papel sa buhay ay nagiging Pilipino sapagkat naidaan nila sa tinatawag na late registration. So Mayor Jing Capil, bakit naman kung ang pinakamaganda ko suggestion sa iyo ayon kay Pastor Rodney Rabi, kagaya kay Duterte, ang payo sa iyo ng mga pastor ay bakit hindi mo na aminin mapalagaan pa ang parusa ng batas sa iyo at ang bahala na lang ang Diyos sa iyo. Bakit hindi mo susundin si Zacchaeus na umakyat sa puno para makita lang si Jesucristo at nag-alok pa sana ang kanyang nakolekta ng mga buwis ay ibinalik niya? Bakit hindi mo gayahin yun, Mr. Jing Capil? Mas mataas, mas matangkad ka pa ata kay Zacchaeus. O bakit di mo sasabihin niya iabi ka? Ngayon ang hindi mo may tatanggi, Mayor Jing Capil, sa ngayon, paano mo sabihin na hindi ka kurap? Ang damit mo lamang ay branded, kung hindi Lacoste pa. Tapos ang salamin mo ay mamahalin na frame. Kita mo? Kaya hindi mo tangi, tapos 5 pang abogado mo. Kung 5 abogado mo, saan ka kumuha ng pambayad dyan? Sabihin na natin ang sinisingil mo dyan, 500,000 kada isa. Multiply mo sa 5, 2.5 million ang ginagastos mo sa abogado mo lang. So Mr. Jing Capil, huwag mo na paglulukuhin mga kabalin mo. Niluloko mga kabalin mo, kailangan sa sunod na eleksyon matatalo ka na. Kailangan ang mga conscientious na mga kabalin dyan sa Porac, Pampanga ay magtayo na kayo lahat at kayo na dapat ay sasabihin natin na pag ilaban ninyo na ngayon ang katarungan para sa mga Kapampangan dyan sa Porac, Pampanga. Kailangan ilaban ninyo ang pagkamatay ni Attorney Carlos. Ano pangalan? Anselmo Carlos. Yung abogado na nagpapanalo sa kaso laban kay Tata Pert Cruz na ipanalo niya na ibalik sa mga magsasaka yung mga lupa. Pero ang ginawa ni Pert Cruz ay ginawa niya diskarte para matayuan, may tayo yung Pogo sa tulong naman, of course, ni Lito Lapid, sa tulong naman ni Jing Capil. Sila dyan nagtutulungan lahat. Kita mo naman si pinakamanyak sa mansion ay walang iba kundi si Lito Lapid na yumaman ng 1 billion a day, 1 million a day. Kumikita sa lahar nung siya ay gobernador. Dinugtungan pa yan nung siya ay anak niya naging gobernador din. At dahil sa kanilang pangungurakot na nabisto, at actually na sentensyado yan sa administrative case si Mr. Lito Lapid sa ombudsman sa akusasyon diyan sa lahar. Kaya nga lamang naisalba siya ng tinatag na Aguinaldo Doctrine dahil na-elect siya, natanggal na yung sa kanya, yung dismissal from the service. So, hindi ko lang alam kung bakit hindi nagsampa ng criminal case ang ombudsman laban sa kanya. Pero but the thing is, convicted si Lito Lapid sa salang pagnanakaw diyan sa Pampanga. Ngayon, may hinaharap pa siyang kaso sa pangungulimbat din sa fertilizer fund scam at hindi pa tapos. Kagaya ni Enrile na may kaso rin na nung kamakailan lamang ilang araw na kalipas ay binasura ng Supreme Court ang kagustuhan ni Enrile na ibasura ang kaso laban sa kanya. Sabi ng Supreme Court, tuloy. So, hindi ko lang alam kung paglabas, kung matapos pa yung kasong yan, nabuhay pa rin si Enrile. Alangan natin, sabihin natin, malapit ng February 14, birthday na naman niya, maging 101 years old siya. So hanggang dyan lang muna tayo at tatawag po ako ng